April 9, araw ng Kagitingan, kung saan nakikita natin na Kapag sa yan, Marlon, merit playing, sumasaludo, may pambansang awit, yung commander-in-chief mo nakasaludo nga sa watawat ng Pilipinas, pero may kakaibang substance sa ilong. Hindi lang hindi lang yung posisyon ng nabababoy dito, posisyon bilang Pangulo ng Bansa, hindi lamang watawat ng Pilipinas ang nababoy doon, kundi ang nababoy mismo doon, yung kasundaluhan. Lalo yung mga general na nasa tabi niya, na sumasaludo rin sa kanya. ha? Di ba general din naman yung nag-abot ng panyo sa kanya para punasan General niya? ba yun? Yung edicam niya? Yeah, I don't know. Alam ko edicam niya. Baka colonel o baka... Well, uniformado. Ang mabigat doon, general ka. Sasaluduhan kita. Ikaw ang presidente. Tapos sumasaludo ko, may WPS sa ilalim ng ilong mo. Di ba? Ano yan saludo mo? Saludo ba yan ng pagbibigay galang o saludo yan na wala lang? Dahil trabaho mo na lang sumipsip. Dahil siya ang presidente at hindi mo trabaho na ipagtanggol yung taong bayan. It's no you want, it's want some ang sinabi ni Cathy. Want some? You want some? Or do you like? Parang, ano ba? Anyway, ganun din yun. Regardless, it's an offer of the white powdery substance. And feeling close yung lola nyo. Ang tala nag-aalok lang ng candy. Yeah, alam ko na kung saan tayo na-stop, Marlon. Saan? That it is... Prostitution. Dinedefine ko si Yes, prostitute. oo. Nga kasi, tinatawag si Miss Cathy ng whore. Or diba? bitch, mga ganyan. Nung O anak, bitch, di diba? umano. Na ano ba to? Sa akin kasi, ang definition ko ng prostitution, ito yung babaeng bayaran. Yung babayaran mo siya para magbibigay sa'yo na Ang aliw. panandaliang aliw. Yung sa situation ni Miss Cathy, sa pakikipagrelasyon niya kay ex-congressman Torrendo, hindi po ano eh. Long term ang Hindi- gusto niya. 10 years. Saka long term yung 10 gusto years. niya So eh. hindi siya panandalian. Oh, she was looking for... Nagkaroon sila ng relasyon. So, kung nagkaroon sila ng relasyon at yung relasyon na yun, humaba, pinanday dahil sa pagmamahalan. At alam mo, care sa isa't So isa. the point nga na nabago niya yung isa eh. Tinangka niya pa. Oo. Diba? Tinangka niya. At yung isa, para naman mabago ang isa. That means to say, you also want that change in you. Kasi kung ayaw mo, iniwan mo na yan eh. Tama. And hindi ka bastos-bastos yung batang babae na nainlove sa may edad na lalaki. Mas ka bastos-bastos yung matanda ka ng babae, adik ka pa. Hindi. Yung may discovery nga, ang una, akala natin yung lalaki lang. Tapos ngayon, ikaw pa pala ang nag-o-offer. Di ba? Pinang-entertain mo, no? Paano pa yung mga anak? And yeah. At saka, coming from what you said or mentioned last week, Marlon, na madalang sa magulang na kinukonsinti kung ano ang bisyo ng anak. Totoo. At madalang din na ang mga anak ay may bisyo na very open sa magulang. Usually, itatago mo yan eh. Pero yung kung kayo is a family of white shirt user, iba yon. It seems like it runs in the family? In the family. And kakaiba yung pamilya nyo. And okay lang sana kung ordinaryong tao kayo. Okay lang rin sana kung bahagi kayo ng alta sosyedad. Pero para mamuno at pamahalaan nyo ang isang bansa, ang isang Pilipinas na may 120 million na population. Parang may malaking parang may malaking pagtatanong kung tama ba itong nangyayari ngayon. Tama pa ba yung kalagayan ng bansa ngayon? Hindi na. Dahil pinangungunahan ka nga ng taong hindi matino ang pag-iisip. Kapag hindi matino ang pag-iisip, apektado dyan, Marlon, ang maraming economic decisions, security decisions para sa bansa. Tama ka pa. Kaya nga sabi ko nga may dignidad pa ba ngayon yung, particular ko na, ang PNP at saka AFP? Wala na. Ang simbahan Katolik, Wala. nasan sila? Sunday ngayon, Marlon. Ako, alam ko na, ano mo yan, ginagawa mo yan. Lagi ay Ako, matagal na akong nag-exit sa simbahan. But I kept my faith and I pray directly to God. And still as a Catholic, but then yung I frequent the church and I listen to the man in the pulpit ba ang tawag doon? Yeah. I don't. I stop. Ako naman, talagang inano ko na lang. Dati akong sakristan ko. Catholic school din naman ako ng Pero isa Catholic school nga, COA tawag doon, di ba? Knights of Altar. Yes. Ako kasi, hindi naman sa school, as in, doon sa Holy Redeemer. Nagsakristan pa ako. Umalis lang ako, bakit? So habang nagmimisa, di ba, si Father. Ay, ayan na, yung kwento ni Marlon. Nakakahiya ka. Bakit totoo? Kadiri. Parang katibigan lang to. Pero yung sa'yo, So, si Father, tataas yung otsa, di ba? O siyempre, magkabila kayo, sa kristal, di ba? Yung electric fan, kailangan ko, nasan si Father, doon itututok yung electric fan, so di ikaw ba? ang nakatoka sa electric fan. Hindi, yung kasama ko, tinutok kay Father, so nasa kabilang side ako. Aba, si Father, nagpakawala. Totoo ba yan? Baw? Totoo yung pub. Ba't ikaw ang umalis? Hindi ko na. Puro karne. Puro karne. Ang ulam lagi ni Father.
puro masasarap. Oo. O, pero totoo yun, hindi ginagawa ko lang biro. Ano lang, alam mo yun, naging experience ko rin. Totoo yun. Ganito ko sabi niya sa laki tatay ko. Natawanan sila. Itsura ni Pamela. Anyway, doon tayo sa ano. Diyos Ano yung ko, pinag-usapan natin? ikaw-galing mo kuya ko, nakakabwisit. Wait, totoo naman. Ay, sipin mo, itapat mo yung See, electric fan. hindi ako nag-isa, one ball. Same here, haven't been to church since some Catholic priests try to demonize. Actually, Yung ang galing, sino yan? Sino yan, di ba? Si Wambol, di ba? oh, At eto, no, mas gusto nila yung leader na gumagamit kaysa dun sa leader na hayagang nagdideklara ng gera kontra droga. yung kumikitil ng buhay para Oh, maisaayos yung bansa. So, ganito naman si Mahang Katolik. Yes. Ganito na ba yung... Look at Sok Villegas. Father Sok. si Singkit. Look at him. Si Singkit. Being what? Na si Isaac Being Villegas na racist. nung pinapasok yung... Promoting Nung merong racism. EDSA 3, talagang nakipagdunggulan kay Dodi Limpao ko ng panahon yan. Na kailangan i-disperse yung mga papasok sa palasyo ng Malacanang. Huwag naman sinungaling Father Sok. Dinig na dinig ko usapan yun ni Dodi Limpao ko. Wow. Yun lang yun, di ba? Father pa lang siya nung naging bishop na agad. Marami at ginagamit nila ang plataforma ng simbahan para din maghayag ng kanilang mga political opinions when in fact church should be apolitical. Tama. Merong separation ng church and state. Pero pagdating na sa usaping moral, You stand up, oo. panindigan nyo, tayuan ninyo, pero ngayon na wala kayong sinasabi tungkol dyan sa issue ng droga, ng presidente, sa issue ng war, wala. at bigla na rin kayong napipi yung dating isinisigaw ng mga anti-Marcos na paglabag sa karapatang pantao. Human rights violations. Bigla na rin nakalimutan na. Lahat ba kayong mga pare, lahat ba kayong mga madre, may sakit na rin kalimot? O may sakit kayo ng hindi pagtanggap o hindi paglaban sa tunay na katotohanan? Nababalot lang kayo sa gusto nyo lang dahil hindi nyo lang, nababalot kayo na ang gusto nyo ay ayaw nyo sa pamilya Duterte. Ako Marlon, I did not share my experience to encourage everyone to also do the same, no? Kasi ang hindi ko lang naman kasi kaya doon is yung concentration ng nasa misa ako na merong isang human being din lang naman na nandyan at nagsasabi ng salita ng Diyos na hindi naman applicable sa pamumuhay niya. So ako, I go to church nang walang misa at doon ako nagdadasal ng rekta sa kanya. At sa sarili kong kwarto, sa sarili kong bahay, sa sasakyan habang nagmamaneho, naglalakad, nag-grocery, ano mo yun? Yung ganun na lang ang relasyon ko. But yung kamo magmimisa ako, I can still do it. But with full concentration na, alam mo yun, hindi ako sa kanya nakikinig, kundi yung nasa ibabaw pa niya, nasa taas pa niya. Kanya-kanya naman tayo ng paraan ng pananampalataya. Ako talagang tinutuloy ko lang. Dahil, wala, nakaugali ako na, di ba, minsan, sorry, simbahan. Doon ka rin huhugot ng lakas ng loob mo. Doon mo rin Hindi sa lalong simbahan, ipapanday sa faith ko. yung tiwala mo. Yung pananampalataya. Anyway, yun lang tayo talaga. Anyway, ako naman, coming from Catholic person na regular, na walang patid, kung may patid man, yun yung talagang sobra lang. Lasing. Hindi, kahit lasing ako, kinahaponan ko, pipilitin ko. Sa hapon mo gagawin. Kasi pero usually morning ka, di ba? Morning. And coming from na kahit may pananampalataya, tuloy-tuloy yung pananampalataya, hinahanap ko kung nasan ngayon nakatayo ang simbahan Katoliko, ang kaparian, ang kamadrehan, at hindi lamang sila naman ang dapat hinahanap dito. Ang dapat hinahanap din natin yung paninindigan ngayon ng AFP at sa PNP. Yun, kinikwestiyon natin yung kanilang mga ngayon, kredibilidad at kung ano yung term mo kanina, meron pa bang dignidad? Ang PNP, AFP, di ba? Kasi binanggit ni Miss Cathy Binag yung usually nakikita niya dinidilaan na lang nga. Hindi raw namamalaya nung sa mga nag-session na may powder sa ilong na merong residue. Na may residue, di ba? Na nangyari to at nakita natin to. Hanggang ngayon nakapo sa RJTV, RTBM. RTBM yung August 9, April 9, araw ng Kagitingan, kung saan nakikita natin na meron playing, sumasaludo, may pambansang awit. Yung commander-in-chief mo, nakasaludo nga sa watawat ng Pilipinas, pero may kakaibang substance sa ilong. Hindi lang yung posisyon ng nabababoy dito, posisyon bilang Pangulo ng Bansa. Hindi lamang watawat ng Pilipinas ang nababoy doon, kundi ang nababoy mismo doon, yung kasundaluhan. Lalo yung mga general na nasa tabi niya, na sumasaludo rin sa kanya. Di ba general din naman yung nag-abot ng panyo sa kanya para punasan general niya? General ba yun? Yung edicam niya? I don't know. Alam ko edicam niya yan. Baka colonel o baka... Well, uniformado. Ang mabigat doon, general ka. Sasaluduhan kita. Ikaw ang presidente. Tapos sumasaludo ko, may WPS sa ilalim ng ilong mo. Di ba? Ano yan saludo mo?
saludo ba yan ng pagbibigay galang o saludo yan na wala lang? Dahil trabaho mo na lang sumipsip. Dahil siya ang presidente at hindi mo trabaho na ipagtanggol yung taong bayan. Yung kapakanan ng taong bayan at higit lalo yung kinabukasan ng taong bayan. Sabi mo, Marlon, naka-up pa rin siya sa RTVN. Naka-up pa Kapag yan binaba or Alam na, Lam Anabis. So, puntahan nyo. And ang unang naglabas nun si Jojo Di Guzman, si Boss Jojo. And kineri ng kineri. Dapat yung pang-carry natin. Try natin. Kasi, angkop na angkop yung sinabi ni Miss Cathy Binan na ang kaganyan, ang pagkakasabi niya pa nga every hour. 30 minutes? Every 30 minutes, di ba? Para kasi bumababa yung, yung tama. Yung tama. So, namamanid. So, kung sipon yun, kahit lahat naman tayo, nararamdaman natin na may sipon tayo, di ba? Na mapapaganon agad tayo. Yung hindi pa nga lang lumalabas, binabalik na natin. Pero ito, na powder. Yung nga lang may something sa ilong mo. Oo, yung booger, di ba? Yung ganyan-ganyan, di ba? Hindi mo na alam pa paano lilinisin. Kasi nararamdaman mo. Eh, pa kaya nandito yun nandyan. Dahil manid na yun. Yung awis mong tumutulo, iritang-irita ka na eh. Aga-aga pa, no? Di ba? Parang... Aga-aga. Tapos ang mabigat doon, kutya nakasaludo ka, may white powdery substance, sinasaludo mo yung matawat ng Philippines. Yan ang simbolo ng ating bansa. Sabi nga, may assessment si Jojo kagabi sa vlog niya na hindi yan nalabas ng hindi presentable. Eh, di ba meron naman talaga siyang makeup artist? Si Jay? Oo, si Jay. Hey, Jay. Kung ito, hello Jay, kung ito nalusutan si Jay, ibig sabihin, ito automuslit ng gamit. Tapos, hindi na inintindi yung sarili. Eh, syempre si Jay, pag naman naayos, hindi naman yung nakabuntot na, hindi naman artista yung hawak niya na, alam mo yun, yung mayat retouch. Oo, hindi naman ganun eh. So, yun nangyari, malamang napuslitan tong isa. At saka, sa kotse eh. Pwede naman, ang tanong nga ron, yung PSG, di ba? Yung PSG, okay lang ba kayo? Mga kuya ate sa PSG? Talagang feel na feel nyo pang mag-servisyo ng ganyan? Pinatolerate nila eh, no? Yun na lang malalapit niyang music. Yung malalapit niyang ano. Uy, Marlon, speaking of ano pala, marami na namang ano, nag-open na nagsabi na sila na there will be more exits na gagawin. Dahil magre-regudo na naman ng gabinete. May mangyayaring revamp, no? No, may revamp na naman. So, are we expecting that part of this is our good friend, Senior Yusek Cesar Chavez? Eh, yun ang informasyon eh. Di ba may congressman pa nag-table sa akin eh, di ba? Anyway, tapos pinabalik ba nila si Kong Naida Amping? Oh, that's a question. Tapos aalis ba or papalitan ba si Sec Cheloy Garafil? Tingin ko hindi. Tingin ko masaya-masaya sila. So, ibig mong sabihin, Marlon, drama lang niya na nag-submit siya ng resignation, tapos hindi tinanggap? Hindi ko alam sa information mo pa. Hindi ko alam sa information mo. Anyway, we'll see. Tingnan natin kung saan papunta yan, kung ano mangyayari pa rin ng gabinete. Pero tama rin ang sabi niya, no? Tama rin ang sabi ni Ma'am Cathy Binan, na marami sa mga nakapwesto ngayon ay user, diba? No? Maraming... Kung hindi ka rin lang siguro user, hindi ka pagkakatiwalaan nandyan. Or, kung ikaw ay nandyan ngayon, most probably you are already using. May isang kilala ko. Cabinet Secretary siya. Mahilig siya kumuha ng mga high-end frosty. So, pag kumuha siya, hindi lang isa. Pag kumuha siya ng more than 2, more than 3. Maramihan. Ang kwento mismo to ng mga kasama kong reporter. Nagumamit? Kasi yung nakakuha rin sila ng, yung high-end frosty na nakuha nila, na niregalo sa kanila. So naregaluhan? Naregaluhan sila. Nagkwento. Ay, kilala nyo si ganun. Naging kliyente namin. Sabi niya, alam mo, weird nun. Babayaran daw kami. Gusto niya, babayaran kami. Gumamit lang kami ng white t-shirt. Pero, ang gusto niya mga nakahubad kami habang gumagamit ng white t-shirt. Weird. May kink siya na gano'n, no? May gano'n. And kaya pag tinatawag siya ng mga reporter, nung dating kino-cover pa siya, Kuya! And yung kwentong yun, alam to ng mga mga veteran reporters. Meron kang utang na kwento, Marlon. Alin to? Sabi mo dati sa vlog natin, may naamoy ka sa 3rd floor. Hindi no. Ito naman yung amoy na kasi mayroong mga substance pa na Sinusunog ba yung white powder? Hindi. Alam ko hindi. Kasi si white powder, naman, yun yung 4 months. Yun yung pinakamababang, yun ang pinakamababang uri ng Coca-Cola. Yun yung Cebu? Cebu? Ano Cebu? Yung basta yung code kasi, di ba? Hindi siya pwede sabihin. So Cebu yun. Yun yung nilalagay sa foil. Tapos meron kang ganitong burner. Ang burner mo, kaya yung lighter mo sa tissue. Or kandila. Pero iba ang amoy nun. Yung naamoy ko sa 3rd floor, matapang yun. Ito yung parang sigarilyo. May kanta pa nga, aming kaibigan na mumungay ang matagal. Alam mo yan. Siyempre, alam ni kuya mo yan. Ako kasi, pero naamoy mo yun? Hindi, may naikwento kasi sa akin. Ako naamoy ko yun kasi ang CR sa ang CR sa 3rd floor. Yung CR na binabasbasan mo?
Oo, oo, oo. Tapos meron din may bandang elevator. Hindi, meron kasi sa loob, di ba? Meron sa loob. Oh, Yun na yung mahina ano. ang flash. Oo. Anyway, Kaya lumalabas ka. pagka may tao ron, tapos syempre tawag ng kalikasan. Oo. Anong ginawa ni Ma'am Cathy? Nakararating niya lang dun sa bahay sa Forbes Park, wiwi. So, kailangan ipupunta ako ron sa may sa may elevator na CR, malapit sa elevator, di ba? Abo, paglabas na malapit sa audio room kung saan may mga recordings na nagaganap. Yun nandun na. Tinatambayan yun ni Bayaw. Tsaka Tinatambayan ni Bayaw. Special Envoy. Oo. Di ba? Saka ni Special Envoy, tinatambayan yun. Paglabas ko, amoy Chongki! Oh, bawal ba Amoy sabihin MJ na lang. Amoy. Sorry naman yung Amoy panahon ni namin. Mary Jane. Ano ba? Oo. So, amoy ni Grabe, MJ. no? Ultimo sa third floor, ultimo sa BBM headquarters, may gumagamit ng May gano'n. offeran pang ang naganap dyan, Marlon eh. Ay, alam ko yan. Yung offer na yan, galing naman kay, anong tawag mo, kay Bayaw. Oo. Si Bayaw, inoferan si Cute. Na official ngayon. Oo, si Cute, na inoferan si Cute na kung gusto. Ganun din ang tanong, you Oo. like? Oo. So talagang ano nila no? Tapos tumanggi si Cute. Hmm. Ang sabi ni Cute, hindi, I'm working. Ang effect daw kasi sa kanya, Tama antok. antok. Oo. So kung alam niyo effect, gumagamit. Hmm. Well, sa bagay, si Cute kasi galing sa school na isang liberated ang upbringing. State U. State U kasi yung galing, pinanggalingan niyang college. Hindi, ano ba naman yan? Sa iba naman kasi, sa ibang bansa naman kasi, legal lang. Sa Canada pa, legal lang. Ako hindi ko talaga. Kaya nung I was part of the UNGA trip to New York, Oo. legal doon. Legal, di ba? Kasi binibenta lang sa daan-daan, Marlon eh. First time kong makaamoy talaga. First time. Sabi ko, ang weird ng amoy. Sabi ko, anong amoy yun? Tapos Wala ka pinagkataon na amoy sa sampalok niya? Wala, hindi talaga ako maano. Kung talaga. siguro naamoy ko, it's because hindi ko alam. Hindi mo Sige nga alam. makaamoy ka nga ng nilulutong tapa. Dahil alam mo ang lasa at itsura, alam mo agad na tapa, di ba? Mga ganun ba? So kapag hindi mo alam, kahit maamoy mo yan, hindi mo alam. Pero grabe, no? Lahat na lang ng klase ng substance, meron sila, no? Pero it was explained to me dun sa story na Nung medical kasi ang reason nung gumagamit. Kasi medical, may Bakit? ano kasi siya, Ganun ba yun? daw, cancer Sabi lang something. yun. Sabi lang yun. So, hindi recreational medicine? Hindi ko alam. Hindi ko alam Sabi, yan. ginajustify lang nila yung naman vision yan. nila. Alam mo yun, na ginagawa nilang mabuti yung kasamaan na ginagawa nila. Di ba? Ay, nako. Anyway, ano ba to? Maganda talaga mag-smile si Madam Pam. Pwede siya maging model ng close-up. Sabi ni OFW Hero, smile nga. Smile lang. Pag sa'yo galing, gigil mo kami. Umila Pilipinas siya si OFW Hero. Ano yung sabi mo kanina? Si Hero, ano ito? Yung sabi ko kasi kanina, Marlon, di ka nagsuklay. Tapos sabi niya, yari na. Yari Kami na live naman na ako kay- yari ako kay OFW Hero. Ano gumagamit dito si OFW Hero eh. ng wifi para kumonek at manood sa atin. Nasa na ako. Wag baka sugurin ng mga followers natin eh. I-mas Hindi, report yung account niya. Ano mga katete kay Evo natin, ano na rin eh. No? Ang sarap din tanong. Kasi yung interaction, saka yung kulitan na rin sa chat ng mga katete kay Evo natin. Lalo natin yung iba nagkikipagalawan lang. Wag lang yung troll ha, wag lang yung mga bayaran. Nasaan na yun? Ano makita? Nawala ako. Basta tayo, Pam. And ayun nga. Marlon, basa. Wala ako. Hindi, yung kay Miss Cathy Binag, it is cementing the allegations na totoo. Hindi lang ito aligasyon. Kasi kung ikaw witness, and yung demeanor niya ng pagkikwento yung confidence, yung wala siyang, hindi siya nagbabakel. Walang gatol. Yes. Walang gatol. Di ba? Walang gatol. Parang tayo, padaldalin mo tayo ng libro Alam ng natin. Kingmaker at Oo. yung istorya sa istorya sa Media Bureau, sa third floor sa HQ. Kahit paulit-ulit yan, Marlon, and Kahit nakapikit. we kahit know this nakapikit. for a fact, na kapag tayo nagkita-kita, kahit ulit-ulit, consistent ang story. Dahil experience mo, experience ko, experience niya, na alam At nakukunik-kunik din. na alam mo, kasi lahat tayo witness ng isa't isa. Dahil we were all part of that story or chapter, di ba? Yes. So, ang galing ng magaling yung, hindi magaling, maganda niyang ikinwento yung experience niya. Oo, galing. Pero bago ko makalimutan, Tama, pasok ko lang ha. May press con ngayon. Mamaya, Saan? si Mel Robles. Mamaya o Alam ko linggo eh. Tapos na ba? Check mo nga. Alam ko linggo. linggo ba, Lunes? Lunes ba? Check natin ha. Alam mo yung press con? Yung pagsasampa daw niya ng kaso laban kay Maharlika. For Sunday. Sunday, mamaya nga. Di ba? Para pagtakpan yung mga pangyayari. Para masabi na natatakot nila si Madam. Hindi nyo kayang takutin yun, di ba? Yun yung, anyway.
Nilulusog tayo ng mga customer na hindi kami kilala. Buti na lang. Na parang gusto May mga senior, nakakatuwa. Oo, Ay, nakakatuwa, 1,600 na. Tabdong sungkit. Tahimik sa Ano inyo yun? tapos. well, that's Tapos another, sungkit, she's ayun. another person May, to may bagong short, ano ba tawag doon? Short video, short film. Si Direk Daryl. Mhm. Ang content nung pelikula niya, Ayun, Dating Addict. dating adik. Sabi ko, ano to? Sorry, Direk ano lang naman to, personal, ano to, kinukondisyon ng company, Senator Aimee na yung dating addict ang kapatid niya. So, Hindi na ibig sabihin, ngayon? Hindi na ngayon. No, Kasi very recent yung event na meron siya dito eh. Actually, yun nga yun. Hindi And kung dati kang addict, dapat, laban ka na ngayon dun sa drug test. Panawagan drug test. That's another call na hindi niya pilit sinasagot, Marlon. Oo, And oo. Senator Aimee is another issue here na never denied Yep. the allegations. Mali yun. Kasi bilang kapatid, dapat ikaw mismo, hindi ako naniniwala dun sa sitwasyon nila na magkapatid na lagi mong tatayuan. Ito lagi ko sinasabi, alam din ng kuya ko, kung nanonood ng kuya ko ha. Sabi namin, umaabot kami sa punto ng kuya ko na kapag nag-away, talagang ang sama-sama ng loob namin sa isa't isa. Masasabi namin kung ano yung masasabi namin. Pero we allow that to each other. Pero pagdating ng pangangailangan mo, kahit yung moment na yun magkaaway tayo, dun kita tatayuan na iset aside natin kung ano yung differences natin. Magkapatid tayo ngayon. Tama. Ganon, hindi. Pero yung nagkasamaan kami ng loob, nagkasabihan kami ng masama, yun yung moment namin na ito kasi ikaw, mali ka, ito ang mali mo, dapat ito sana, ganito, ganyan, ganyan, tulungan mo ko, yung mga ganon. Dito nasabi mo. Pero si Aimee, hindi ka makalapit sa kapatid mo. Kasi yung cordon sanitaire ng mama, napakatindi. Sa asawa pa lang, wala ka nang masabi. Di ba? Tapos hindi mo kinu-call out. And knowing Senator Aimee, ang taray niya, nawawala ka tarayan kay do you want? Hindi ka pwedeng kapatid ka all the way na wala kang sasabihin, pero pare-pareho kayong mga public servants. Mali yun. Nakalimutan ko na si pambansang penguin ng Pilipinas. Sino yun? Si do you want? Yung naglalakad ng bartek walk. Yung bartek walk na ganyan. Paano? Ayoko na. Niloloko mo. Keith, thank you sa pakulay. April 9, sabi ni I am Merrick 007. Crisanto Durias. Araw ng gabi Uy, OFW bumabawi. Umi pang kape. Si OFW. Peace offering daw sa akin. Kulang to ako. Hindi, joke lang kuya. Joke Drag ka sa lang, lahat oo. ng cabinet ibigyan. Tama, sabi ni Kit sa Remember, nagre-resurface ngayon, Marlon, ang video ni Congressman Pulong Duterte wherein nung siya ang hinamon ni Senator Trillanes ng accusations na ikaw ay user and all, right away he went for a drug test. Yan ang confident na tao na alam mong hindi user, matapang mo ngayon haharapin yung test na hinihingi ng tao sa'yo. Di napatunayan na hindi nga siya user. Saan pa kinakatakot mo sa drug test? Tatakot ka sarili mong multo. Okay, baka bumagsak kasi siya, failed. Mga 15 over 100. Grabe, no? Grabe. Hindi talaga nakakalungkot lang kung saan talaga papunta to itong bansa natin. And ano talaga yung mga general natin, no? Isipin mo yun, sumasaludo ka sa commander-in-chief na may powdery substance. Tapos, pagka ordinaryong addict, kung arestuhin nyo, ihaharap nyo pa sa media. Diba? And ano na nangyari doon sa alitagtag? Oo, di ba? No wonder sobrang taas ng mga drug cases ngayon, Marlon, kasi pala ang nakaupo protector, no? And user? Marlon, alam mo kung sino hinanap ng maraming tao kahapon? Sino? Mario Gayatay. Gay. Thank you. Alam mo sino hinanap? Sino? Walang lumabas na PNP Marbil para magnangak-ngak na AI yan. Walang lumabas na DILG Secretary para sumigaw ng unfair naman sa presidente. And wala rin ang Defense Secretary Gilbert Chodoro. Na para magsabi. And wala rin yung wala rin yung Justice Secretary Boying Rimulya. Wala rin yung NBI Chief Jimmy Santiago. At walang ES Bersamin na nagsabing Koreana si Miss Cathy Binag. Grabe, no? Pugis Koreana ang lola mo. And ikwento mo nga sa mga katete ka Evo natin yung nangyaring fact check ng Rappler. Saan? Sa deepfake. Na-monitor mo yun? Oo. Meron silang isang application na ginamit na nag-result daw na ang video ng presidente or allegedly si presidente na gumagamit ng white powdery substance isang case ng technology na may face swap feature. Ibig sabihin, maaaring ikaw yon pero mukha ko ang nakapatong face swap. So, well, what do you expect from Rappler, Marlon? Pero alam ko dinibang sila ng deepfake software mismo. Ng deepware.ai. AI na kasi manual na ginawa nila.
And ngayon, pinull out nila yung... Oh, yung article? Oo, yung article. Ang Ang kasi tanong mga ngayon, rappler na to eh. Ang tanong ngayon, bakit hindi nyo diniinan? O bakit dinaunti nyo? Bakit tinanggal nyo? Wala, O fake news. hindi nyo, sa madaling salita, hindi nyo na-rectify, hindi nyo itinama yung maling artikulo nyo. Yan ang nakukuha ng mamayan sa isang organisasyon or outlet na merong isang Nobel Peace Prize awardee Diba? na Maria Ressa. Di ba? Yan ang kalidad ng journalism di umano ng mga taga-Rappler. Kagaya ng mga kalidad ng mga Yung- authorities yung mga- na meron ang presidente ngayon. Yung mga fact checker na mga nawawala ngayon. Oo. Yung mga fact checker na ang feeling nila sila na yung God's gift to journalism. Yeah. Di ba? Parang Tapos ngayon, they make the news about them. So, hindi kayo objective, subjective kayo. Mm. Diba? Na ang gusto nyo lang i-report, yung taong galit kayo. Yung taong gusto nyo ilaglag, pero hindi kayo sa makatotohanan. Merong isang nagko-cover dyan na naka-assign sa HQ dati, di ba Marlon? Yung Okay. isang babae, hindi na natin sasabihin. Ito'y nagbabalik, ang kanyang presensya ay nagbabalik ngayon sa TikTok. Under Okay. Rappler badge pa rin. Okay. Alam mo, ang bungad niya nung isang content niya, ito ang chismis. Journalism, and you will base your premise on a chismis? Yan, si Pobre Pinoy, tinawanan niya yung God's gift to journalism. Yeah, they that's they act like that as if they're God's gift. Kilala ko ito sinasabi mo. Ito yung Oo. sinabihan ni ESBIC na, what's wrong with that? Oo. Diba? Yan din yung dinedma ni ESBIC dahil ano ba yung mga pinagtatatanong mong walang katuturan? And ang tanong nila, ma-spin lang, no? Yep. Ngayon, ito na, tingnan natin, may nag-carry na ba sa pahayag ni Miss Cathy Binag? And walang iba makakalibang dito, kundi yung dating congressman. No, nakapareha niya sa Tony Boy buhay. Torrendo. Yes. And hindi, naging chief of staff naging chief of staff ni Kong Torrendo, si Miss Cathy Binag. Yes, oo. So, alam niya yung galawan sa Kongreso. At doon din siya nag-start ng mga question at itama yung mga proseso. Ardong Sungkit, maraming salamat. Kasi doon din niya na-experience na meron palang bigayan, lagayan para sa mga proyekto, yung mga ganon. Marites na lang daw ngayon ng ang Grappler. Grappler, sabi ni Basones, di ba? A shout out from Cayman Islands. si Batang. Nena Manatad, hello po. Good morning ka third floor. Estrella Ponyo, love your earrings pa. Wow. Bituin sa bituin. Bituin. Bituin salamin. Salamin na, di ba? Ay, sorry, ang likod. Si Marlon po yung... Uy, hindi ako dito. Do you want? Ay, Marlon, Oh. alam mo pa ang isang taong kailangan madebang? Sino? Si Mangga doon. Okay. Mangga rin to eh. Oo. No, di ba? Ang Yung sinabi sabi niya, niya, adik naman adik. talaga yan eh. Adik sa pagmamahal sa bansa, adik sa serbisyo, adik. Na yung nagkwentong adik na. Ko na yung malari. And grabe yung niya, no? Yung sinusumbatan siya, Oo. na binigyan niya ng Ng sasakyan, nakarag-karag ang sasakyan dati. Binigay mo, tapos manunumbat ka Oo, ngayon. binigay mo, manunumbat ka. Tapos sasabihin mo, kaibigan mo, tapos susumbatan mo. Oh well, diyan mo nakikilala talaga ang tao eh. Pero Marlon, diyan mo na rin makikita kung saan ang the end ng storya ng isang tao. End na ng karera niya. Who would want this kind of person in their next administration? And dapat niya, hindi, bibig pa lang nito, sobrang sama na nung campaign, di ba? May tinawag siyang hindot. Ay, sorry for the term. Yung ginano niya eh, isang journalist na tinawagan niya ng gano'n, na ipapaano niya sa aso, yung mga gano'n, di ba? Oo, no? Ang sama ng bibig nun. Parang wala siyang nanay. At Oo. yun yata naging dahilan. Kaya na-dispatch siya, di ba? Tama? I believe so, yes. Si Lucky 888, Buenos Dias. Rodolfo Bulaon, papatay ng issue sa pamagitan ng pananahimik. Trillanes and Gadon on the same boat. Hello, watching from San Jose, California. I want your white shirt, Miss Pam. No, Thank you. it's mine. What are you doing here? You're not supposed to. You're not supposed to be here. And you're not supposed to get my white shirt. Nagulat ako ron, Pam. And grabe, marami pang laman to, marami pang alas to. Oh, Si Miss mukha mo. Patty. Ilang USB yung pinamigay? At 100. saka malam para i-USB mo, it means files, plural. Baka magkalibro rin to. Kasi ang sabi niya, maraming madadamay. Oh. Pag ako kinanti ninyo, lahat tayo damay-damay. Diba? Yun ang ano niya. Sige, gagalawin niyo. Gusto niyo galawin ng pamilya ko. Galawin niyo. Hindi ako papatay ng tao, pero may pupuntahan kayo. May patutunguhan kayo. Ang tanong ngayon, may pahayag si Senator Bato de la Rosa tungkol dun sa ICC. Pakiramdam daw niya na traitor siya ng Pangulong Bongbong Marcos. Do you expect Glenda, Fernando, maraming sincerity from an addict? From an alleged addict. Let me Thank you reword. po, Glenda Fernando. May sinabi siya pang pagbasa. Just wanted to thank you, Sir Marlon, for raising a fine kid. DK was a very polite child. Polite and responsible. Congrats. Wow. Siguro sa yung inquiry nila sa book, no? Yeah, Thank very you. mabait, very caring, very responsible. Provider also. Kanina magmamana. Syempre sa tita. Kasi naman yung sarili. Kaibigan ko na ako. Anyway, going back to Senator Bato. Sen,
bubuhayin mo ba ulit? Dyan do, Oh. tatakbo daw si Abalos Senator, magre-resign siya sa September. Good luck. Good luck. Alam ko nagdadalawang isip. Alam ko nagdadalawang kasi Kahit alam naman niya hindi siya pumapalo. Kahit ako magtatatlong isip ako dyan, Marlon. Pero, come on. Yeah. DILG Abalos, you should know what is realistic, attainable, realistic, and time-bound. It's not your time. Maybe your time will be in the next 30 years. The way it happened to the Marcoses. Ginamit yun sa ano pa sa masteral, yung smart. No, di ba? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. No? Smart, di ba? Saka yung SWOT analysis mo. Oo. Na wala ka namang strength, puro ka weaknesses. Yung opportunity mo, ang konti-konti. You're more, yung more of a threat. Yung mo, talagang oportunista, hayop ka. Pero mas ano sa kanya, na-teach siya. Threat ka. Threat ka sa sambayan ng Pilipino. Threat ka rin sa needs ng mga tao ngayon. Guys, do not vote. Do not vote. Kailangan natin ng bagong mukha, pero hindi natin kailangan yung ganito kakapal na mukha. Kailangan ipabalikan ko sa Senator Bato. Ano, bubuhayin kaya ni Senator Bato yung Ideya Lixiring? Ewan ko sa'yo, Senator Bato. Sana, Bahala ka sa buhay mo. sana. Ang dami na namin opportunity binigay sa'yo. Hiningan ka namin ng request for interview because we want to help you air your side in a fair platform. Anong ginawa mo? Hindi naman ano, di ba? Hindi naman. The same with Bongo. Tapos, inaano ko lang, pag pinatawag kaya si, talagyan mo na lang binuhay uli yung Ideya Lixiring. Tapos pinatawag si Cathy Binan. Ganun din kaya duruin ni Senator Jinggoy. Ipapakontent din kaya nila si Miss Cathy Binan. No? Tingnan natin yung karakter ng mga senador ngayon. Di ba? Wala. Maano na ngayon. Masyadong malabnaw ang kanilang paninindigan. Walang lakot. Kasi sa totoo lang, napakaseryoso at napakadelikadong usapin po yung report na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakasalalay po rito ang kinabukasan ng taong bayan. Nakasalalay rito yung seguridad ng Pilipinas. Lalo, andyan pa rin, nakaamba pa rin yung gera, di ba? Dapat, hindi ko alam dapat hindi pinagwawalang bahala, hindi lamang ng politiko o kundi lamang ng institusyon na inaasahan ngayon ng mamayang Pilipino. Particular dito yung PNP, AFP, Simbahan Katoliko. And pati yung Senado, please. Malapit na kayong magorgor, mga DDS senators, Senator Bato, Senator Bongo, binabalik na sa inyo yung issue ng ICC, yung Michael Yang. Ipakita nyo naman yung galing at tapang nyo. At yung sinasabi nyo malasakit na bayan. At saka umaray naman kayo. Mismo. Hindi naman yung ibang taong aaray para sa inyo. Mismo. Diba? Hindi naman yung parang aasa kayo sa ibang tao na pinaglalaban kayo, pero wala kami nahihinawa sa inyo na nilalaban nyo rin kami. Naiisa tayo sa laban na to. Wala eh. Saka nung panahon nyo, nung panahon ng Kapedigo, ang tapang-tapang nyo. Ngayon, nawawala, natatameme kayo. Diba? Because it's time to shift the vote. It's time to transfer. Transfer ka pa ba? Lilipat ka pa ba sa ibang bangka? Eh, yung mismong lilipatan mo, Palubog din. Palubog din, at ikaw nilulubog ka rin. Diba? Ginagawa ng ibang kwento yung kampanya yung gera kontra droga. Pinapalit tao na mamamatay tao. Ito Marlon ha, sinabi niya he felt betrayed. Tama? Ano ang mga sitwasyon na merong ganyang, meron na kayong president na tinatawag? Unang naglabas ng isang confidential report ang ISAF, Marlon, na makatotohanang report kung paano masolve ang smuggling by giving the names of those smugglers. The following day, these people, General Kit Teofilo and team na nag-present, they were relieved na pending. So pangalawang nangyaring ganyan, yung PNP na mass resignation, hindi na naibalik sa quest. Pinag-courtesy resignation. Ang dahil meron daw ilan sa kanila ang sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ginawa naman. Kasi hiningi ng official eh. So hanggang ngayon, hindi binalik. Wala. Masama loob nila ng mga official, pati pamilya nila. Diba? So ano pang pangyayaring ganyan na si President mismo ang nagsabi, no, it's okay. The following, wala ka na. The following day, wala ka na. Atty. Vic Rodriguez, na nagsilbi ng tama sa kanila. Diba? Tama. Anong ginawa ninyo? Pina-operate ninyo. The biggest operations made since Corona. Diba? Ayan. Nagsilbi, pinanalo ka, hinatid ka sa Malacanang, sisipain ninyo ng ganyan. Kaya pinalitaw nila na may offshore account. Yung hanggang ngayon, wala kayong nilalabas. Hindi katulad ni Congressman Marcoleta, may nilabas patungkol dun sa sinasabi niya may offshore account si Comelec Chairman Garcia. Diba? Pinilit nitong si Atty. Vic na i-counterflow ang lahat ng kumukontra. Nung hindi na niya kaya, hindi ko na kaya, eto na, iwan na kita. Ngayon, lahat tayo pinanonood siya ng hindi maganda ang ginagawa. Diba? Nakakaano? Tapos, nandiyan ka sa influence ng white t-shirt na every 30 minutes, ginagamit mo. Pambalikan ko lang yung isa pa. Ano kaya nararamdaman talaga ng AFP? Na alam naman nila. At kahit tanungin nila si General Kit Teofilo,
sigurado ako sasabihin sa kanila, yung usapang sundalo, usapang opisyal, sasabihin ni General Kit na ginamit ang resources ng ISAP para lamang magkaroon ng extraction. Di ba? Ano yan? Sinabi ni Kong Erwin patungkol kay... House Speaker Tamba, kung ano po ba yan? Miss Ano po ba yun? Castiel Claire, ano yung sinabi Tungkol niya? saan po? Tungkol saan? Wala, Marlon. I think AFP's hands Di ba, are naniniwala tied. ako. Naniniwala ako. Ali, ang mga kamay. Busal ang mga Naniniwala kamay. ako na marami pa rin opisyal. Na floating ngayon. Ang maninindigan para sa bayan. Naniniwala ako na hindi pa rin sila bulag. Kaya lang, please, kawawa ang mamayang Pilipino. Pag wala kayong ginawang aksyon ng tama at nararapat at ng tinatadhana ng konstitusyon. Sabi ni Fresh, Attorney Vic, tapos nakaganyan, spoiled brat Marcos Jr. Yung sign kasi na ganito, greater than. Attorney Vic is greater than the spoiled brat Marcos Jr. If I'll take it like that. Okay. Diba? Ayoko na lang patulan kung anong gusto mong sabihin, but I will interpret Teka it ma'am, nilagpasan mo, may sinabi Sino? rin na Hindi isa ko nakita eh. Oh, ayun, Oh, huwag mo Don lalagpasan. Don Policarpio, Marlon Pogi. Magkano? Kasi ba ako? Nasa yung Gcash mo sa'yo. Gcash mo. Zero sa line-up ni Bangal. Tama, sabi ni LMN. Oh, because this is the time na ang lahat ng kamay na itataas niya ay kiss of death lang dun sa mga taong yun. At saka pagka tinangkilik niyo pa rin ba naman yun, hindi talaga. May problema na kayo. Kayo Tama na. tayo ng unang bansa ang mga Tayo na ang may problema. nakita niyo yung komposisyon ng mga senador ngayon. Na panood niyo naman yung nangyaring hearing, yung nakaraan patungkol sa flood control. Nakakadismaya, di ba? Ang kailangan mo natin ngayon sa Senado, ang kailangan natin mambabatas ay yung may puso, may pagmamahal sa bayan, may takot sa Diyos, at isang fiscalizer. Yung handang manindigan at hindi natatakot busisiin ang bawat issue. Kahit numero pa yan o detalye ng isang sitwasyon. There is a time for everything. Sabi ni LMM, dapat, tama. Kaya sabi ko, naniniwala ako sa mga opisyalis natin. Ako, naniniwala ako, pero timing is everything. Yes, oo. Sidney Montañez, may chance ba na makita natin ang mga nilalaman ng 150 USB ng Botes 5? Sana. 150? 150, pinakalat niya yung mga USB. Wow. Pag may nangyari sa kanya, 150 yung files niya or 150 yung files na nasa loob ng USB? 150 yung mga pinamigay niyang USB. Oh, wow! Hindi ko na yun, hindi ko na-gets yun. And sana sana kay Miss Cathy, maging serye Ingat to. din. Ingat po, ingat kayo. And maging serye. Araw-araw sana may makuwang impormasyon sa'yo. Pero kung gano'n naman katapang yung muscle niya na parang, sige, galawin yung pamilya ko, patayin niyo ako, pero hindi ko kayo papapatay, pero may patutunguhan kayo. Correct. At ang ano yun abs yun, Marlon, 8 packs abs yun. Correct. Muscle yun. And i-challenge na rin ni Congressman Alvarez, ang best friend niyang si Congressman Tony Boy Florendo. Nakaupo pa ba hanggang Hindi na, ngayon? Hindi na, no? ex-congressman. Di ba? Magsabi ng totoo. I-debunk niya yung sinasabi ng ex niya na nakasama niya sa loob ng 10 taon. Tapos dinidebunk niya nang ngiwi din yung... Malay mo naman, yung tuna, O hindi, tingnan mo yung yung kay Jojo kagabi. Meron pa rin, no? Naglabas ng video tong si Sir Jojo na nahuli niyang umiwi. At ano yung gumanan, yung pumurak? Yung parang yung involuntary Parang action gumanon, ni Ben-Hur. Yeah. Kasi ako nakukuha ko lang yung involuntary muscle movement tayo, yung sa mata, yung alam mo yung gumagano. May manirisim ka. Hindi, yung bigla na lang yung mata mo yung gumaganon. Kasi yung pagod, no? Stress, pagod, manirisim, gano'n, di ba? Yun lang. Tapos yung bigla ka na lang, yung knee-jerk. Nagaganon ka ba sa gabi? Yung kala mo mahulog ka sa kama? Yung bigla ka, yung sabihin lalaki ka pa ng tao. Ano ba yun? Oo. Bakit mo palakad, Lord? Bakit hindi patangkad? Palakad yung laki ko eh. Dito Billones Jr., credible and knowledgeable source ng news na vloggers, third floor, Joey Sas, EB. Yes, thank you. Updatables, PH Update, Jojo Di Guzman, Attorney Trixie. Thank you po. PH, paramdam ka naman. Gigil mo kami. Ito right after meron siyang meron siyang comment kahapon eh. Sabi pag ako natutunan ko yung technology mo Uy, pero salamat Lagi tayong pinupromote niya ni Lolo PH. Kahit naman yung ibang vloggers, basta pag gusto niya yung topic, gusto niya yung punto, si Brothers din, lagi din niyang tinutulungan. Si Brothers, no? Si Sir Danchan? Kahit sila ka Eric, pinahan niya si Sir Jason sa... Basta pinaniniwalaan niya yung mga prinsipyo at mga adikain, sinusuportahan ano niya. nangyari dito? Tatabunan nila yung tatabunan nila yung issue ni Miss Cathy. Ano yung pagtatabo nila? ICC story? Yes, expect that. Tatabunan, congratulations kay Carlos Yulo, may goal tayo. May goal tayo, galing-galing. Galing Pinoy. So, yung galing Pinoy na nagpa-participate ngayon sa Paris Olympics, Marlon, I think one of the factor for you to also win the experience is to enjoy the experience, no? Yeah. Wag yung conscious effort na I have to be yung parang gold. Enjoy mo lang, di ba?
eto, kung ginagawa natin pag-vlog, enjoy lang tayo. Tignan mo naman tayo, Marlon. Akalain mo bang ang isang mataray at ang isang Isang- comedy, di ba? Isang nakakainis nakakasama. Saan ka doon? Nakakasuka ka. Nakakainis na lang ako. Okay ako doon. Kahit naman ako siguro. Hindi, enjoy. Kung ako sa sarili ko, Marlon, may inis din siguro ko. Yung kainisan ko din yung sarili ko. Pag nakita ko yung sarili ko na, may nakita ko alter ego ko. Pag pinapanood mo yung replay, naiinis ka sarili ko. Hindi, alam mo minsan, ito honest to. Honest ito. Pag nire-review ko, natatawa rin ako. Ako lang natatawa pagka pumapatol ka na. Alam mo, buti ka wala tayong basyo niyan. O hindi natin nababasa. Huwag mo na hanapin. Baka biglang lumito. Ito talaga. Patola pa naman to. Nasa mood pa naman ako ngayon kasi naka-white shirt. Hindi ko makalimutan si Sir Danilo. Oh my Danilo Galvez. Galvez. Sir, kamusta po? Sir, kumusta ka na? Bati na tayo. Balik ka na sa page namin. Hindi, nag-ano yun, nag-comment nung minsan. Oo. Ano sabi? Sabi niya, markado ka na sa akin. Sir Danilo Galvez, hello po. Kay ano, favorite ko din to si Sir Rico Goods. O yan sa Baguio. Rico Foods. Ewan ko, hindi na nga siya hindi siya sumasampa sa favorite ko rin to, Kampong Chicken. Thank you sa pakulay. Nagpakulay. Kasi walang yaka. So, okay, Sabi ni Joms, tama na yung ginawa ni Miss Cathy. Nagsabi na yung tao, may maraming mangga ngayon, mahirap makipaglaban na may mga toxic na tao. Kaya sana mag-ingat na si Miss Cathy, panahon na magkaisa ang Duterte. Dapat talaga mag-ingat si Madam. Si Madam Ganda. Dapat mag-ingat siya. Pero, Nag-iingat naman ako. Ma'am Ganda Cathy, iba yung Ganda Pamela. Ano ba to? Pero kung marami pa siya may bibigay na informasyon, alang-alang sa bayan, please, huwag niyo po ipagdamot, ma'am. Dahil gutom na gutom ang mamayang Pilipino sa katotohanan na nangyayari sa lipunan.